Breaking news po ito mga kababayan. Nako, nako, nako. Lacson, nagreklamo. Sobrang nautakan ni Cayetano. Wise move na ito. Nako mga kababayan, nagrereklamo. Bali-balita nga po na itong si Lacson ay sasampahan ng ethics complaint dahil po sa kanyang mga splice video ni Marcoleta na tila pinapalabas na si Marcoleta ay traidor at gustong ibenta or ipamigay ang ating mga isla. So ngayon mga kababayan, ano ba ang inirereklamo ni Lacson? At sobrang nautakan ni Cayetano. Nako mga kababayan, iba talaga ang abogado. Matalino. Si Lacson hindi naman abogado ito. Kunwari lang na matalino pero hindi naman. Sabi po ng mga political observer na naniniwala po kay Cayetano, Lacson, kumakambyo. Hala ka, bakit kaya mga kababayan? Panoorin natin ito. Ano bang sinabi ni General Macanas? Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post the numbers game na kung saan nagre-reklamo na umaaray na si Senator Lacson sa diskarte ng minority. Specifically si Senator Alan Peter Cayetano. Meron silang wise move na nangangamba na itong si Senator Lacson. Yung kanyang Blue Ribbon Committee report parang maibaul, hindi naman maibasura, hindi na makausad. Nako, mga kababayan, ito pala yon. Ito pala yon. Hindi na pala makausad-usad itong official na report or report ni Lacson. Dahil tila may babasura. Hala ka, mga kababayan. Ano na ang mangyayari sa basurang report na ito? Di ba nung nakaraan mga kababayan ay sinasabi niya na si Marcoleta, yung minority report na ginawa nila, basura daw, nababagay daw ito sa kubeta. Grabe naman si Lacson. So ngayon mga kababayan, karma ba ito? Hala ka, ituloy natin kung paano nasuplak si Lacson. Ito, Lacson Islams. Islam, yung kinundina, pinatikos. Islam's minority leader for instructing members not to sign the Blue Ribbon Report. Ganito yun. Ang alam ko, ang Blue Ribbon Committee composed of 20 members. Dapat mayroong 11 na magpirma para formal yung report na yon aakyat sa plenaryo at mapagdebatihan para mapahinalize. Paano kung hindi uusad yan? Ibasura ng minority. Hala ka. Yung majority lipat sa kabilang bakod ng minority. Mga kababayan, numbers game nga ito. Talo na ba ang bulagaan dito? Naku po mga kababayan, nakakahiya. Ngayon, ang wise move ng minority sa instruction pamumuno ni Senator Cayetano, nagkaisata sila. Walang pipirma sa report ni Lacson. Yes, sir. Yes, boss. So, ngayon, nakikita ko, problemado si Senator Lacson. Dahil sa 20 members ng Blue Ribbon, siyam ang ayaw pipirma. I don't know kung member ba lahat. Basta nahihirapan si Senator Lacson na makakuha ng 11 signatures. Kasi naipabalita na nung una, 3 na sa majority ang ayaw pumirma o binawi ang pirma. Sino? Si Senator Zubiri, Senator Gatchalian, and Senator J.B. Ejercito. Majority to. Ayaw pumirma. Plus ayaw pang pumirma ang minority
Anong mangyari sa Blue Ribbon Committee report ni Lacson? Aka. Ay, mga kababayan. Ay, kawawang Lacson. Kinakawawa ngayon ni Cayetano. Tila pinagkaisahan. Ayaw pirmahan ang kanyang Blue Ribbon Committee report dito sa issue ng flood control. Tila kasi may tinatakpan. Sabi nga ni Erice ng distrito ng Caloocan, kung hindi ako nagkakamali, ang direksyon ng Blue Ribbon Committee, Pacobeta. Nako, mga kababayan ko. Nako po, yari si Lacson. Anong sinasabi ng mga komento ng mga political observer, mga kababayan? Ito po, talagang, nako po, mga kababayan, magugulat kayo dito. Ito po, ang sinabi ng mga komento. Nako, mga kababayan ko, yari na. May mayayari na. Sabi nila, may mayayari. Grabe na. May mayayari na talaga. Sabi ni ni Cayetano. Yari na si Lacson, yari. Ano na ang patutunguhan ng report nito? Sa kubeta na ba? Nako po, mga kababayan ko. Wise move nga ito ni Cayetano. Nako po, mga kababayan. Ano sinasabi ng mga komento dito? Aka. Yari si Lacson, kawawa naman. Pwede na talaga maging Senate President si Senator Cayetano. Hinog na. Grabe mga komento, suporta kay Cayetano. Pwede nang maging Senate President si Cayetano. Hinog na. Palitan na ang school bukol. Nakasuhan ng indirect contempt. Hala ka, mga kababayan ko. Ito po, hindi niya makontra si Martin Romualdez at Bongbong Marcos dahil sa utang na loob kasi may binigay na pera sila noong eleksyon. Nako po. Yari. Sabi ni English to Tagalog. Elmer Kuwait, bes, walang kwentang report ni Pinky dahil kasama ang amo. Amo niyang si Tambaloslos, Saldico Marcos, pinagtatakpan niya. Ayaw masangkot. Halaka, sabi ni Totoy PM, sorry to say this. Lacson has lost his credibility. We are dismayed what he has become since the principled and honest Lacson that we knew before. He now becomes the attack protector of a corrupt president and congressmen and government officials and involved in the DPWH Ghost Project. Sir, are you garbage collector too? Halaka, mga kababayan ko, ang tindi ng mga komento ng mga political observer ng mga comment section natin. Grabe na talaga. Ay di, natingga. Malaking problema niyan ito. Basahin natin. Nako po. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson has publicly criticized an alleged directive from Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, which reportedly instructed minority senators to snub the Senate Blue Ribbon Committee's report on a multi-billion peso flood control controversy. Lacson expressed his dismay during a radio interview stating that it is improper for senators to be pressured into a collective decision regarding the signing of a committee report rather than allowing them to exercise their own individual judgment. Nako The po. tension arose after Senator Robin Padilla revealed that the 9-member minority bloc intended to release their own version of the findings instead of endorsing the official committee report. Palagay ko naman, opinion ko lang ito, ang isang senador may sariling pag-iisip niya. Hindi mo naman pwedeng diktahan. Hindi pwedeng diktahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang individual member ng minority. Kailan kung nagkasundo sila na wag nating pirmahan, o di, yun na yun. Wala namang pressure siguro. Ano lang yun, hindi kasi maligaya ang karamihan
dito sa direksyon na tinatahak ni Senator Lacson sa kanyang Blue Ribbon investigation. Nako, mga kababayan ko, yari. Kasi naman kasi Lacson, ano ba kasi nangyayari sa'yo? Dating honest pero anong nangyari? Kinain ng sistema. Diring-diring na kami sa sistema. Kaya kami DDS. O, di ba? Sabi ni Huberto Atamosa, tanggalin na yan sa Blue Ribbon Committee. Palitan natin ng red ribbon para maligaya lahat. Maliban lang sa mga may diabetes halaka. Biglang nawala ang Blue Ribbon Committee report kaya pala Pinky talaga siya ang gumagawa ng report. Rudy Buban halaka. Pablo Banaw, hindi na kami naniniwala sa Lacson. Kilala na namin ang kulay mo. Halaka. Sa Samdim, hindi magpirma ibang kasama ni Lacson sa Senado dahil si Lacson lang naman nakakatanggap ng campaign funds kay Marcos tapos pati ang hindi nakatanggap. Pagtatakpan rin nila si Marcos. Aba, ano siniswerte si Marcos? Halaka, mga kababayan ko. Yari na ang sinugba. Marami ang hindi. Kasama na ako niyan. Nadidismaya ako yung style ni Lacson ngayon dito sa Blue Ribbon Committee hearings and itong report. Pabago-bago. Wala siyang direksyong Kaya pati si Congressman Erese, nagre-reklamo na siya na parang may pinagtatakpan. Cover up, sabi nga ni Congressman Erese. O ayan mga kababayan ko, sabi ni Congressman Erice, babasahin po natin ng maliwanag po ha. Ito po. Ito. Walang direksyon ang pag-iimbestiga ni Lacson sa Blue Ribbon. May takip nga ba? It seems that Senator Lacson had committed not to investigate the Bersamin. Ayan o. Yes, cover up talaga and cover up will require a series of cover-up. Kaya hindi po ito natatapos. Kaya, naku, walang direksyon si Lacson. Halaka. Yari si Ping Lacson. Binanata ni Erice. It's a series of cover-up para yung investigasyon hindi makapunta sa gate of Malacanang. Lalo na ngayon na naglabasan yung text messages between the President and his alleged bagman, former Yusek Adrian Bersamin, na nagdi-deliver ng pera, bilyones na pera, itong Bersamin na ito papunta kay Pangulong Marcos, na ayaw namang imbestigahan ni Senator Lacson. O sino pang ngayon ang matutuwa sa style ni Senator Lacson na imbestiga kunuhay, kailang selective. Sabi ko sa inyo mga kababayan, pati si General Macanas, nasasambit lang niya na si Lacson ay selective. Gagawin lang niya yung gusto niya. Pero pagka big up, wag yan, boss ko yan. Yan ang sinasabi ng mga tao, mga kababayan. Ba't ganito si Lacson? Hindi naman ganito dati to Alam nyo dati mga kababayan, isa rin ito sa mga nakikita ko sana in the future na maging kamay na bakal. Itong si Lacson. Yun nga lang, itong nangyaring mga corruption ngayon, wala. Nabago ang pagtingin. Nabago ang impresyon ng tao dito. Na talagang nabago talaga, kinain ng sistema. Mga kababayan, pagka nandun na sa pinakamalaking mastermind, teka lang, wag yan, boss ko yan. Yan po ang sinasabi ng mga tao, kaya walang kwenta ang Blue Ribbon mo. Mag-resign ka na as Blue Ribbon Committee Chairman. Yan ang sinasabi ng mga tao, mga kababayan, na laging nag-oobserba. Ano na talaga ang nangyayari? Pati itong ICC na ito, isinasama na. Pantakip sa Blue Ribbon Committee na investigation sa corruption. Okay po, yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. For transparency, for better democracy. Pasalamat po tayo kay General Macanas, the General's Viewpoint. Magaling po ito, legit po ito pagka may balita. Kaya dito tayo kumukuha ng mga masusustansyang mga balita mga kababayan, okay?
Salamat. Isang like, isang share, at isang subscribe. Mag-shoutout mo tayo ng mga kababayan natin na masugid na nanonood sa atin. Talaga naman, ito na. I-shoutout po natin yung mga mahal nating viewers. Dito po. Ang sabi dito, ayun, susuportahan namin si Marcoleta, Alfredo Kaponhag, Fabio Josue. Sana nga sir, yaman din lang tinatawag ng Friends Debates, dapat live coverage ng para naman makita at malaman ang katotohanan. Ayun, kay Marcoleta po ito. Tama sir, sa Philippine Arena ang venue ng debate para makita ang higit na nakakarami. Ayan, yung debate ni Carpio. Okay, sabi ni Domingo Parehas. Okay? Gaspar Beltran, shout out sa Cebu. Mabuhay po kayo. Ito po si The Wonders Philippines. Meron din tayong mga kababayan na The Wonders Philippines sa FB. Tulungan nyo po ako doon kasi halos ng mga followers ko doon, mga tangalista. Alam ko may mga din na mga kapareho ko ng pananalig doon. Ako, neutral din kasi ako mga kababayan. Yun nga lang, ang daming tangalista doon. Pagka nagpo-post ako ng mga picture regarding sa mga survey, sinasabi nila, peke daw. Nung peke? Diba? Okay, yan lamang po for breaking news. Salamat sa suporta. Mabuhay po.